Previously on X-Men. When the master of the magnetism takes over, this is MDCU TV X-Men 97 Episode 2 Review. Everything he built now belongs to me, my X-Men. Kumusta mga tropang X-Men fan? This is my second episode review for our beloved animated series, The X-Men 97. Kaya-kayang pantayan ng second episode nito ang angas ng first episode. Grabe talagang idinulot ng unang episode na yon. And in this, kung natapos ang kwento sa pagdating ng Master of Magnetism, ano kaya ang maaaring idulot nito sa grupo? Dahil alam naman nating lahat na si Magneto ay ang isa sa malulupit na villain not only by X-Men but in the whole Marvel Universe. Alamin natin ang magiging reaksyon ng buong grupo, lalo't higit ito ay kagustuhan ni Professor X. And now, let's see kung ano ang gagawin ni Magneto para tanggapin lamang siya ng X-Men. And also, totoo kaya na bukal sa loob ni Magneto ang pagtugon sa kahilingan ng namayapa niyang kaibigan? O may maitim na bala kaya ito o hidden agenda para sa X-Men? This is MDCU TV X-Men 97 Mutant Liberation Begins Episode 2 Review. Dahil nais to pa rin ni Magneto ang nakalagay sa Last Will and Testament ni Professor X, kinailangan niyang patunayan ang sarili sa buong X-Men team. Una, di naging madali sa lahat na tanggapin ang pamumuno ng isang dating kalaban, lalo na kay Cyclops na walang katiwa-tiwala kay Magneto. Kahit ayon kay Beast ay, "The only safe and sure way to destroy your enemy is to make him your friend." Mark Twain. Para mapatunayan ang kanyang malinis na motibo at para makuha ang loob ng buong team, gumawa ng hakbang si Magneto na malayo sa kanyang nakasanayan at pagkakakilala sa kanya ng lahat sa isang theme park. Nagawang magligtas ni Magneto ng isang batang muntik ng mapahamak. Ikinagulat ito ng lahat, lalo na't na-broadcast ito sa media. Ladies and gentlemen, is that who I think it is? Saving humans? Sa kamay ng FOH at dinala sa mas ligtas na lugar, ang Genosha. Magneto. Dahil sa kawalan ng tiwala ni Cyclops kay Magneto, pinili ni Cyclops na wag munang umalis sa grupo salungat sa unang desisyon ni Cyclops dahil sa pakiusap ni Jean. I was under the welcome impression that you and Mrs. Summers were leaving us. Not a chance. I'm keeping an eye on you. Scott? Nais bantayan ni Scott ang gagawing pamumuno ni Magneto. Ngunit ang desisyong ito ni Scott ay di sang-ayon kay Jean dahil patuloy niyang inaalala ang kalagayan ng kanyang magiging anak. There are times when I think about the baby, his future, and if he's a mutant, how do I tell him he's different? Ayon sa pag-uusap ni Jean at Storm, natatakot pa rin si Jean para sa magiging kalagayan ng anak, lalo't alam niya na ito ay siguradong katulad nilang mutant. Ang nais lamang ni Jean ay magkaroon ito ng normal na buhay. Ngunit ayon kay Storm, "You wish him to be born human." Ipinahiwatig nito na walang masama sa pagiging mutant basta't kasama ang buong pamilya. But then I remember how my mutant gifts brought me to this mansion, to this family, to a sister. Habang si Rogue naman ay nagkaroon ng masinsinang pakikipag-usap kay Magneto. Nang dumating ang pwersa ng UN na pinamumunuan ni Valerie Cooper sa Institute upang arestuhin si Magneto. By order of the UN Commission on Superhuman Activities, I hereby place you under arrest for crimes against humanity. You will stand trial at the UN headquarters. Para sa kanyang mga nakaraang terorismo. Mapayapa siyang sumuko, umasang makuha ang tiwala ng X-Men at sangkatauhan.
Sa kanyang paglilitis sa punong tanggapan ng UN, ang Friends of Humanity ay nagsagawa ng pag-atake sa gusali. Sinubukan ng kanilang pinuno na si Executioner na mag-shoot ng isang depowering radiation blast kay Magneto. Ngunit ang tinamaan nito ay si Storm. At ito ay di pinalampas ni Magneto, kaya Charles Xavier entrusted me with his dream, and it does not ask you to love or embrace my kind as your own, but merely to accept that this is a shared world with a common future, and that my kind, like yours, have the right to live in it. Please, do not make me let you down. Samantala, nakaramdam na ng pananakit ng tiyan si Jean na tila manganganak na ito, kaya tinawag ni Jean si Wolverine na tanging naiwan na kasama niya sa bahay. Logan! He's here! Nanganak si isang sanggol na lalaki na pinangalanan nilang Nathan Charles Summers. Nang ipaalam ni Beast kay Storm, The Executioner's laser rifle fired a concentrated dose of that same radiation. It affects genetics on a cellular level. How long? The effects appear permanent. na ang armas na Executioner ay permanenteng magpapahina sa kanya. Umalis si Storm sa koponan upang makahanap ng bagong kahulugan ng buhay. Habang tinatalakay ang kanyang desisyon, nagulat ang X-Men nang biglang pagdating ng isang babae na kamukhang kamukha ni Jean. He's back! Jean? I need the X-Men. The second episode is still very impressive, story-wise and in action. A conflict within a group pero united in a battle with their own individual problem ay napakagandang tema for a story. Also, samahan pa ng napaka well executed at talagang pinag-isipang mga fight scene. Sa episode na ito, kasama sa opening si Magneto na nagpapahiwatig na siya na nga talaga ang bagong miyembro ng X-Men. At isa pa, siya na rin na nagbigay ng very iconic line na Previously on X-Men. ramdam sa kwento ang karakter ni Magneto na kahit siya ay kailangan makibagay kasi siya ang bago sa grupo. Di pa rin nawawala ang talim at talas ng kanyang mga salita. It saddens me that none of you, nor Xavier himself, thought to use his considerable finances to do the same. Napaka well mixed at balance ng pag-atake sa kwento, gaya ng pamumroblema ni Jean sa magiging buhay ng kanyang anak sa oras na ito ay isilang, habang inaalala ng grupo ang tunay na motibo ni Magneto sa X-Men, at haluan pa ng matatalim na tingin ni Gambit sa tuwing may kakaibang napapansin ito sa pagitan ni Magneto at Rogue. We should take a page from the professor's playbook and give Eric a second shot. Nagustuhan ko din ang sina ito ni Jean at Wolverine. Logan! He's here! Apocalypse? The baby! Nahawig sa iconic Tagalog movie ni Jano at Bingloy Saga na Thomas! Ayan na! Ha? Bakit? Ha? Ayan na! Sino? Nasaan? Wala naman na. Lalabas na! Alin nga? Ito, manganganak na ako! Ha? Ay, teka. lap trip talaga na nakapagpalait ng kwento. Samantala, ang eksena namang ito ni Storm na napakasakit dahil sa pagligtas ni Storm kay Magneto at bunga nito na nagbitaw ng iconic line na Charles Xavier entrusted me with his dream, and it does not ask you to love or embrace my kind as your own, but merely to accept that this is a shared world with a common future, and that my kind, like yours, have the right to live in it. Naango naman ang kwentong ito sa Uncanny X-Men number 60 kung saan nawalan din ng power si Storm
sa pagligtas naman nito kay Rogue. Ang trial scene naman ni Magneto ay hango din sa iconic cover ng Uncanny X-Men number 200. Nang ipanganak ang sanggol ni Jean, ay pinangalanan nitong That's my boy, Nathan Summers. Nathan Charles Summers. in honor of Professor X. At lastly, the fight scene. Wow, ang angas ni Executioner. Nagawa niya ito kay Cyclops at maging kay Bishop na nagpakita siya ng ligsi. Sunod ang pag-atake naman ni Morph kung saan nagpakita na naman ito ng mga karakter gaya ni Lady Deathstrike, Colossus at ni Psylocke. Nagpasiya sa akin serve as a cameo, sana marami pang karakter ang ilabas ni Morph. And in ending, it all wrapped up with a happiness from a newborn baby, a sadness for Storm goodbye, and a big question nang lumabas ang isa pang Jean Grey as a cliffhanger. Kaya ang final verdict para sa second episode ng X-Men 97, Episode 2 ay another 10 points. Hanggang dito na lamang muna mga tropang Marvel at DC fan at mahaba-haba na rin ang ating kwentuhan. Maraming salamat sa inyong panonood. Kaya ano pang hinihintay mo, mag-subscribe na sa ating channel upang sama-sama tayong magkwentuhan at magkumustahan sa lingwahe na naunawaan natin ng malinaw. Kaya huwag mo kalimutang mag-like at i-share mo na rin at mag-comment kung may nais kang itanong at pag-usapan. Ito muli ang inyong MDCU TV na inyong makakakwentuhan sa channel na ito. Kaya hanggang sa mga susunod na mga video. Maraming salamat, keep safe, and God bless!